Aries, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong blessings, no? Bago matapos ang taong 2025. So, we will see ano yung mga blessings na yan. If you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 2025. Ayan. So, kung interesado kayo, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel. Like, share this video. Ayan. At comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. So, Aries, what are the blessings? Ano yung blessings sa mga Aries bago matapos ang taong 2025? Oracle of Swords, Eight of Cups. Merong clarity sa inyo, Aries. Like, marirealize nyo what needs to be done. Ano yung kailangan mo nang i-let go? Ano yung kailangan mo nang iwanan na nagpapahirap sa iyong kalooban? Diba? Malaking blessing yun kasi hindi ka na maguguluhan, hindi ka na mamumroblema. Kasi alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. And hindi lang sa alam mo kumbaga tanggap mo na ano yung dapat mong i-let go. Ano yung dapat mong palayain. Ano yung dapat mong tanggalin sa buhay mo that is no longer helping you. Hindi na nakakatulong sa pag-unlad mo, hindi na nakakatulong sa mga plano mo, sa mga goals mo. Ten of Swords is about ending of a difficult situation na nagpa-stress sa'yo for so many months or years, and finally you are letting that go. Nire-release mo na. With the Eight of Cups, you are leaving that situation, and ngayon you are gearing towards a new beginning, a new opportunity. With the Oracle of Swords, ikaw ay naging kumbaga mas naging matalino, wiser, wiser than ever. Strategic ka na ngayon sa mga actions na gagawin mo. Hindi ka na magpapadalos-dalos. What is the Oracle of Swords? The Elder of Wands. See? Ikaw ay lalaya, Magiging malaya ka na dito sa situation na pumipigil sa'yo, like trying to pin you down. Can be anything. Can be your situation ngayon sa work na parang feeling mo hindi ka na umuunlad, wala nang growth. And finally, you realize na it's time to leave, Kailangan na. Baka hinihintay mo lang yung bonus. Hinihintay mo lang yung Christmas bonus bago ka umalis, 'di ba? Tama naman. Oo, and you're going to explore new places, new experiences. And I think mas mag-e-enjoy ka doon. Yung iba, magninegosyo kayo. Kasi alam niyo sa sarili niyo na doon kayo mas magiging masaya, doon kayo mas magiging aligned sa iyong mga talento, sa skills mo. 'Di ba? Speaking of alignment, the Emperor is your energy. This is Aries energy. Someone na alam ko ano yung gusto niya sa buhay. And with proper planning, determination, discipline, and skills, ayun na talaga ang ingredients mo for your success. Kumbaga tapos na yung chapter ng buhay mo na ikaw yung sumusunod, Sumusunod ka lang sa kailangang gawin. Ngayon, ikaw na yung leader ng sarili mong buhay. Ikaw yung sarili mong driver ng sarili mong path na gusto mong tahakin. You have the Four of Swords, you are healing. Four of Swords is rest, pahinga. You are taking a rest, lalo na kung masyado kang na busy, maraming, kumbaga yung iba sa inyo, you are in a very stressful situation, parang masyadong fast pace na hindi mo na
natututukan yung sarili mo or naasikaso, naalagaan yung sarili mo. It is time to also focus on yourself. Take care of yourself. Yun yung tinatawag nating practicing self-love, self-care. Ayan. 'Di ba? Self-love, self-care. May mga vacation din, no? Itong vacation na to, ito yung matagal mo nang gustong ma-experience. Lalo na traveling to other places, like pwede ring international travels. Ooh, you are going to be blessed with magical powers. I think itong magical powers na to is your ability to manifest. Oo, yung iyong mga goals and desires. Romance. Yung iba sa inyo, maaring ang blessing rin sa inyo, relationship. New connection, if that's what you are manifesting. Bagong relationship. Let's see. Oh my God, tinan nyo, sabi rito, successfully overcoming a problem. Alam naman natin na ang problema, hindi naman mawawala yan. Lagi nandyan yan. Kasi yan yung way natin para mag-grow, no? Mas maging matibay, malakas. Kaya nga siya challenge kasi, yun yung kailangan natin i-overcome para mas maging magaling tayo. Mag-grow talaga tayo. So, meron kang problema na masusolusyonan, ma-overcome. Kaya kung ngayon, niisip mo, ay, ito, problema, ganyan. Alam mo, bago matapos ang taon, wala, tapos rin yan, problema mo. Wala na yan. Tatawanan mo na lang yan. Mag-ingat ha, kasi meron mga forces working against you. Ito yung mga tao na pwedeng insecure sa'yo or parang takot sila na maangatan mo sila. So, parang nagtutulong-tulong sila para mapabagsak ka. You also have hard work coming in. Maraming work, maraming trabaho, maraming opportunities. Pero kaya mo. Kaya mo yan. Opportunity or windfall. Napakagandang blessing nito. Ito yung opportunity na yung bang hindi mo ina-expect na darating. Windfall is also about money. Yung tipong bigla na lang dumami yung sales mo or may nagbigay sa'yo ng pera o kaya nanalo ka sa loto. Yung mga ganon na unexpected money or opportunities coming in sa'yo. Someone is entering your life. Someone new. So, pwedeng ito yung romance, no? Romantic relationship, or a new friend, a new connection na darating sa life mo. Honor and respect will come to you. Wow. So, I think ito yung blessing na, like, a position sa trabaho. Meron kang authority. Pwedeng ikaw ay mapopromote into a leadership role, no? Magkakaroon ka ng leadership role, which is really good. Dahil ang mga Aries, meron talaga yung leadership qualities. Meron ka ring desisyon na kailangan gawin. Yan. Itong desisyon na to, blessings to sa'yo. Kasi mapipili mo kung ano yung makakabuti para sa'yo. Sometimes the best decision is no decision at all. So, may mga times na hindi ka magdedesisyon, pwedeng hindi mo muna iisipin. Okay? Depende yan sa gusto mo. Or sa tingin mo na makakabuti sa'yo. Ayan. Magbibigay ka rin ng focus doon sa importante sa'yo. If you focus on what you don't want, there's a good chance you might get it. Focus on what you do want instead. Yes. Ano ba yung reassess mo yung sarili mo? Ano ba yung binibigyan mo ng focus, ng attention ngayon? Kasi, yun yung maha-highlight sa buhay mo before the year ends. So, that's why, kailangan maging, mas wais ka sa mga bibigyan mo ng attention at focus. So, focus on your goals kasi definitely, you will achieve the goals na pinagtatrabahuhan mo. Release what you've been carrying and lighten up. New joy is on the way. So, ito yung sinasabi ko sa inyong release, letting go
of the things that are no longer serving you. Merong bagong magpapasaya sa'yo. Oh, okay. 'Di ba? Kung yung sa iba nito sa relationship, halimbawa yung person that you're dealing with right now ay parang hindi mo na gusto na makasama or galing ka sa breakup. So, i-release mo na 'yan. Ano man yung nakakasama sa loob mo kasi may bagong person na darating sa buhay mo. Prosperity is flowing. Have faith that you will receive it in the perfect form. Wow, I love that. So, meron daw prosperity na nagpo-flow sa'yo ngayon at marireceive mo yung talagang dinideserve mo. Ano yung kailangan mo at this moment. Let go of others' thoughts and opinions. It's time to embrace who you really are. So, pagiging totoo sa iyong sarili. Hindi mo naiisipan na sasabihin nila na, ay, si Aries, ganiting ginagawa. Kung wala ka naman tinatapakang tao, wala kang ginagawang masama, bakit ka mahihiya, 'di ba? Just focus on your goals and definitely you will achieve success. Okay, so that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.